Sa Taguig, may possibility na yung kapatid ni Senator Alan Peter ay lalabanan yung kanyang asawa. At yung mga dati niyang kaalyado, katulad ng mga Zamora, ay posibleng makalaban niya, no? Na ang anak ay isang kongresista. Interesting din ang Makati dahil ang maglalaban ay si Senator Nancy Binay at yung posibleng makalaban niya ay yung asawa ni Mayor Abby Binay. So labanan ng mga magkakamag-anak, no? At ikatlo, sa Manila, yung dating magkaalyado, si Mayor Lacuna at saka si Isko Moreno, na yung tatay ni Mayor Lacuna ang naging mentor ni Mayor Isko. At nakikita mo, interesting din yung slate niya dahil yung 5 yatang incumbent congressman ay naki Lacuna, tapos isa ay naki Isko, at si Mocha Uson ay mukhang kandidato for Congress sa Manila. At yung isang Duterte vlogger, si Banat Bay, ay mukhang siya yung main vlogger ngayon ni Isko Moreno. So, alam mo naman sa Pilipinas politics is local. Dating magkasangga, magsasalpukan na sa balota sa susunod na taon sina dating Manila Mayor Isko Moreno at Mayor Hani Lacuna. Bit-bit ni Isko sa kanyang tiket ang anak na si Joaquin, maging si Mocha Uson. Karamihan naman sa orihinal na asenso Manilenyo na natili sa poder ni Lacuna. Sa Makati, pagkatapos ng termino ni Mayor Abby Binay, ang kapatid namang si Senator Nancy ang susubok, pero makakabangga niya ang bayaw. Si Abby, pupunta naman ba sa Senado? At sa Taguig, Cayetano versus Cayetano ba ang magiging labanan? Habang abala ang lahat sa pagkakahuli kina Pastor Apollo Kibuloy at Alice Guo, kani-kanyang galawan na rin ang mga politikong poporma sa midterm elections. Magandang gabi, ako si Corina Sanchez Rojas. Ako si Pinky Webb. Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda. Alice Guo humarap na sa Senado, na contempt ulit dahil ayaw magsabi ng totoo. Mga senador na dismaya. Bureau of Immigration Chief Tansinko sinibak na sa pwesto dahil kay Alice Guo. Pastor Apollo Kibuloy at mga wanted na kasabwat na sa PNP Custodial Center. Deliberation sa budget ng Office of the President tinapos sa loob lang ng 15 minutes. Bukas naman ay babalikan nila ang hearing sa budget ng office ni VP Sara. At Harris-Trump, dikit ang laban sa latest survey sa US presidential race. Tatlong buwan din ang hinintay ng mga senador bago nila muling magisa si Alice Guo sa Pogo Fiasco Probe. Pero dismayado ang mga mambabatas dahil hindi lahat ng kanilang mga tanong may sagot ang dating mayor ng Bamban, Tarlac. Matapos makontempt muli dahil sa umano'y pagsisinungaling, isiniwalat na rin ni Guo sa mga senador kung sino ang tumulong daw sa kanyang makatakas sa bansa. May detalye si Agatha Gregorio, nag-uulat mula sa Pasay. Agatha. Corina, na contempt nga muli itong si dating Bamban Mayor Alice Guo sa muli niyang pag-attend sa hearing ng Senado. Napikon daw kasi ang mga senador sa patuloy na umano'y pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong ng mga mambabatas. Pero klinaro ni Senator Risa Ontiveros na mananatili si Guo sa kustodiya ng Philippine National Police dahil may kaso siya sa korte. Kung sakaling magpiyansa si Guo, sabi ni Senator Ontiveros, ay sa Senado siya mananatili hanggang matapos ang inquiry ng kapulungan sa Pogo operations o kilalanin niya ang otoridad nito. Matapos ang ilang buwan na ibalik na si Alice Guo sa Senado,